till all my fears are gone. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer, and I'm no longer a slave to fear.
Kahit tumawag ka ng Panginoon. Let the peace from my heart to the heavens, Jesus be the center.
Mapagpalang gabi po sa ating lahat. Muli na naman po tayo na mag-aaral ng kanyang salita. At praise be to God na tayo po ay patuloy na binibigyan po ng pagkakataon na makapag-aral ng mabuting balita. Sa kabila po ng mga pangyayari sa buong mundo, still ang mga anak ng Diyos ay talaga pong hindi titigil na mag-aral ng mabuting balita. At sa pagkakataong ito, hinihiling ko po na tayo po ay basahin po natin ang salita ng Diyos na ating pong pag-aaralan. Sa 1 Peter chapter 1, verse 4 to 5. O, umpisahan po natin sa verse 3. Ang sabi po dito, no? All praise to God, the Father of our Lord Jesus Christ. It is by His great mercy that we have been born again. Because God raised Jesus from the dead, now we live with great expectation, and we have priceless inheritance, an inheritance that is kept in heaven for you, pure and undefiled, beyond the reach of change and decay, and through your faith, God is protecting you by His power until you receive this salvation, which is ready to be revealed on the last day for all to see. Amen? Purihin po ang Diyos sa pagkakabasa sa kanyang salita. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat o Lord God for a great opportunity na patuloy po kaming nakakarinig at makakapag-aral na iyong salita. At hayaan mo, Panginoon, namin pong pag-aaral at pagbubulay-bulay namin sa gabi pong ito, magsilbi po namin kalakasan, O Diyos, sa pang-araw-araw po namin buhay dito sa mundo. At tulungan niyo po ang bawat isa. Welcome you, Holy Spirit, at ikaw po ang magpaunawa sa bawat isang makikinig kung ano po yung nais mong ipahatid sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po ako'y bumabati ng magandang gabi. Sa pagkakataong ito, inihiling ko po na tayo pa'y makinig ng kanyang salita. Sa panahon ngayon, no, pagbukas po ng TV, napakarami po purang mga masasamang balita po ang ating pong naririnig. Kabi-kabila, sabi nga po, in this world talaga, no, na makikita po natin ang buhay ay, sabi nga po, life is rough, no? So, marami pong tao na talaga pong nag-i-struggle against po dito sa mga nangyayari po sa atin, against yun doon sa mga karamdaman, and even death po, no? Marami pong nakikita natin na talaga pong ang katawang ito ay madidecay someday. But ito pong ating pong pag-aaralan, pamamagatan po natin sa what do I have to look forward to? Ano po dapat po ba yung inaasahan po natin bilang tayong mga Kristiyano na binasan nga po natin kanina, no? All praises to God. Na sa kabila po ng mga pangyayari po sa mundong ito, all praises to God, the Father of our Lord Jesus Christ. Amen. Na by His grace na tayo po ay naligtas, that we have been born again because God raised Jesus from the dead. Na ang ating Panginoon yung nabuhay upang tayo po ay makasunod sa Kanya. Ano po ba yung pinagagawa sa atin ng Diyos? Sabi nga po, now we live with great expectation na dahil sa kamatayan po ng ating Panginoon, we live with great expectation, no? Sabi nga po, what do I have to look forward to? Sa kabila po ng mga pangyayari ngayon dito sa mundong ito, maging sa ating buhay, ano po ba yung dapat nilo-look forward po natin? Napakaganda po ng encouragement dito ni Peter, no? Na nagsasabi po na we live with great expectation and we have a priceless inheritance. Praise God. Amen? Dahil nga po tayo ay anak ng Diyos, we are a child of God, na tayo po ay naniniwala at dahil po sinurrender na po natin yung ating buhay kay Hesus Kristo, na siya na po yung Lord and Creator ng buhay po namin. Yan pong pananampalataya na yan that keeps on believing and keeps on surrendering to your Lord. Tatlong bagay po ang nakita ko po dito sa talatang ito, no? Nasabi nga po, di ba? Through our faith that God is protecting us by His power, mga kapatid. Sabi nga po, we who are God's children, number 1 po, we who are God's children will inherit the heavenly riches reserved for us. Praise God.
Hindi po panay masamang balita ang dapat pinakikinggan ng tao ngayon. Ito po magandang balita na sinasabi ng Diyos. Mga kapatid, wag po tayong matakot. We have an inheritance reserved for us. Praise God. Kaya nga dito sa mundong ito, meron mang pain, meron mang suffering. Sabi nga po, until we enter in heaven, God preserves our inheritance and protect it. Talagang pinoprotektahan at pinipreserve ng Lord yung ating inheritance. Napakasarap pong isipin, ano, na anuman po yung kalagayan natin dito sa mundo, still, we have sabi nga po, yung nandun yung po yung hope of eternal life. Kaya nga mga kapatid, sabi nga po, sa 1 Corinthians 2:9, no? But as it is written, what no eyes has seen, nor ear has heard, no heart of man imagined, what God has prepared for those who love Him. Mahal ba natin ang Panginoon? Amen? Kapag ikaw ay nagmamahal sa Panginoon, at ikaw ay ligtas, that you are a child of God, meron kang inheritance. Dito sa mundo, meron pang paghihirap. Dito sa mundo, may pagkakasakit. Pero yung nilulook forward po natin, di ba? Kaya po ito, lagi po nating isa sa isip. Yung mga bagay, sabi nga po, what do I have? Ano po ba yung meron tayo na dapat po natin nilulook forward? Huwag po tayong tumingin sa napakadaming pagsubok ng buhay. Huwag po tayong tumingin dito sa napakalaking sirkumstansya na kinakaharap ng buong mundo. We are a child of God. And if you believe, mga kapatid, you have an inheritance. Amen? We inherit the heavenly riches that reserved for us. Kaya nga mga kapatid, tayong mga pinili ng ating Panginoon. Sabi nga po, hindi lang po ito sa yung mga bagay na panglupa Kaya nga, sabi nga, di ba, madalas po nating pinag-aaralan na yung ating pong mga ginagawa, yung may mga eternal value na, sapagkat hindi po talaga tayo panglupa Panglangit tayo. We have riches in heaven. At ito po dapat yung nilulook forward po natin. Sabi nga, if you are a child of God, we who are children will inherit the heavenly riches na naka-reserve for you and for me. Mga kapatid. Sabi nga po, ganun din po yung pag-i-encourage sa atin ni Paul. Sabi nga po sa Romans 8, di ba? Since we are His children, we are His heirs. In fact, together with Christ, we are heirs of God's glory. Tayo daw po ay tagapagmana ng glory. We are a co-heirs of Jesus Christ. Sabi nga po, but if we are to share His glory, we must also share His suffering. Kaya nga mga kapatid, kahit man tayo nakakaranas ng mga pagsubok o pagkakasakit dito sa mundo, mga kapatid, tandaan po natin that we are a co-heirs of God. At sabi nga po, yet what we suffer now is nothing compared. Mga kapatid, kung ano man po yung dinaranas mo ngayon, hindi po yan maikukumpara, no? Sabi po dito, yet what we suffer now is nothing compared to the glory He will reveal to us later. Mga kapatid, sabi nga, di ba, marami na tayo narinig na preaching na ating mga pastor. Sabi nga po, di ba, na for all creation is waiting. Dapat tayo po ay nag-waiting na habang tayo nag-waiting, ginagawa po natin ang pinagagawa po sa atin ng Diyos. Dahil sabi nga po, we are co-heirs, and kung tayo po ay tagapagmana, we also suffer with Him. Kaya nga pagtagumpayan po natin yung mga bagay na nangyayari po sa atin ngayon. Kaya nga marami na po puro masasamang balita ang naririnig natin. Ito pong magandang balita, mga kapatid, that you are a child of God. You are a child of a one true King. Mayaman ang ating Diyos, tagapagligtas ng ating Panginoon. He protect us. Mga kapatid, tayo po ay poprotektahan ng Diyos. We have a preserved an inheritance. At tayo po ay pinoprotektahan ng Diyos until He comes. Amen?
Di po ba? Sabi nga, panghawakan mo na ikaw ay anak ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, I am a child of God. And we have an inheritance. Hindi natin kailangan yung mga bad news ngayon. Ang kailangan natin good news. Ang dami na pong natatakot sa paligid. Marami pa tayong kilala na nagkakaroon ng karamdaman, mga kapatid. Pero I'm sure, tayong mga anak ng Panginoon, ano man yung dinaranas natin ngayon, makakasigurado tayo that we are His children and we will inherit the heavenly riches. Kaya nga mga kapatid, huwag nating pagsisiyan na tayo po ay naging Kristiyano. Tayo po ang pinakamapalad sa lahat. Kung ikaw ay anak ng Diyos, you are the blessed people sa buong mundo. Ikaw ang pinakamayaman sa buong mundo. Dahil ikaw ay kapwa tagapagmana ng ating Panginoon. Praise God. Second, we who love God have a glorious future ahead beyond our present understanding. Diba? Na tayo daw pong nagmamahal sa Diyos ay may glorious future. Mga kapatid, may plano sa atin ng Panginoon. Hindi man dito sa lupa, sa kalangitan. Sabi nga po sa 1 Corinthians 15:57, but thanks be to God who give us victory through our Lord Jesus Christ. Who give us victory through our Lord Jesus Christ. Therefore, my beloved brothers, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that in the Lord your labor in the Lord is not in vain. Mga kapatid, anong sabi? Tayo po daw ay laging maging mapagpasalamat sa Panginoon. Amen? Sabi nga dito, beyond our present understanding, meron po tayong future, a glorious future ahead. Ano lang po yung dapat natin gawin? Sabi po dito ng verse 58, therefore, beloved brothers, be steadfast. Wag lang po tayong magsawa. Wag tayong hayaang ma-move ng mga fear na yan. Let nothing move you. Sabi nga po, always abounding in the work of the Lord. Sabi nga po, abounding in the work of the Lord. Dapat this should be our goal na to make Jesus known. Yaman din lamang na tayo ay may inheritance sa langit. Papayag ba tayo na tayo lang ang maging takapagmana? Yung ating mga kaibigan, yung ating mga kamag-anak, yung mga tao sa ating paligid. Kaya nga sabi, always abounding in the work of the Lord, knowing that the Lord your God, your labor in the Lord is not in vain. Amen? Sabi nga po, those who trust in Jesus Christ need have no fear as they face death. Kahit po na tayo pa yung marap sa kamatayan, hindi po tayo natatakot. Na tayo daw po ay huwag manangan po sa takot na yan, na ini-inject sa atin ng mundo ngayon. Mga kapatid, those who trust in Jesus Christ need have no fear. Kahit po in the face of death. Dahil ang buhay na ito, pasamantala lang talaga mga kapatid. Sabi nga po, death is simply a doorway into heavenly home. Wala pa tayo sa totoong tahanan natin. Amen? Sabi nga po, this hope of eternal life gives us courage and discipline of life. Kaya nga mga kapatid, alam natin na itong eternal life na ito daw po dapat yung magbigay sa atin ng courage na mabuhay, na may disiplina sa mundong ito. Knowing that nothing we do for the Lord will be wasted at hindi po yan kakalimutan ng Diyos. Sabi nga po, abounding in the work of the Lord. Amen? Abounding in love. Praise God. Kaya nga mga kapatid, meron po tayong pag-asa kay Jesus. Kay Jesus lamang po yung pag-asa po natin. Marami po tayong naririnig, hindi po natin alam kung saan nanggagaling itong COVID-19 na ito.
Actually, kabi-kabila lahat. Napakataas ng pagtaas ng mga kanyang bagay. Kaya nga 'di ba, na narinig po natin kay Pastor Percy, ito pong panahon ay ligligan. Mga kapatid, ligligan na ng pananampalataya. Isang tabi po natin yung ating pong takot. Sabi nga po, ang tanong, how can I be sure God will direct my future in this life? Paano daw po tayo makakasiguro na ang Diyos ang magdadirect ng ating future dito sa bundong ito? Dito sa ating buhay. Ang sabi po ng Psalms 32 verse 8, I will instruct you and teach you in the way you should go. I will counsel you with my eyes upon you. With my eyes upon you. Kapatid, nakikita tayo ng Diyos. Ano man yung pinagdadaanan mo. Kung masaya ka man, kung malungkot ka man ngayon, kung may karamdaman ka man, alam ng Diyos. Pero anong sabi? I will instruct you. Meron tayong good teacher in the way you should go. If only kung tayo daw po ay magpapatuwid sa ating Diyos. Kaya nga po, marami na po tayong napapakinggan na salita ng Panginoon na dapat lang po nating i-direct yung ating pong buhay sa direksyon ng ating Panginoon. Kaya nga po hindi tayo nagsasawa na mangaral na mabuting balita. Mabuting balita mga kapatid. Ang ating pong minimensahe gabi-gabi, tuwing 8:00 ng gabi. Nandyan po ang good news na ipinahayag sa atin ng Diyos. Ang sabi, fear not, for I am with you. I will uphold you. I will strengthen you. Ang sabi ng Isaiah, nandyan po yung mga pangako ng Diyos. At nakakasiguro po tayo na ang Diyos ay magdadirect sa ating buhay. Yun po yung pangako niya, di ba? I will counsel you with the eye upon you. Mga kapatid, huwag tayong lalayo sa pinanggagalingan po ng wisdom. Huwag tayong lalayo sa pinanggagalingan ng courage, ng buhay. Yan ay walang iba kundi sa ating Panginoong Yesus. Praise God. Tunay nga po na ang Diyos ang nagdadirect every steps of our life. Kumisan nga mga kapatid yung pathway na minsan nililit tayo through dun sa dark valleys, di ba? So, kumisan para bang nagkakaroon po ng mga detouring sa buhay po natin. But till one day, minsan kapag nilingon natin, nadidiscover natin na yung Lord's way pa rin yung best. Kala ko minsan na nagkakaroon lang po tayo ng mga detouring sa buhay po natin. Inaalaw ng Lord para makita natin kung ano ba talaga ang plano ng Diyos sa buhay po natin. Mga kapatid, isa lang naman ang plano ng Diyos sa buhay po natin. Kapag ikaw ay anak ng Diyos, sure yun. Lagi natin naririnig tong pangako na ito. Ito po ay dapat kiniklaim ng mga anak ng Diyos, that we are a child of God. Ang sabi niya sa Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you. A plan to prosper you. Sabi nga po, declares the Lord. Plans for welfare are not for evil. To give you future and hope. Mga kapatid, itong pag-asa na ito hindi kayang nakawin sa atin ng kaaway. Because we are a child of God. We are hope. We are in eternal hope with God. Sabi nga, maraming tao, minsan kahit mga Kristiyano na nagdududa po sa God's care, sa pag-aalaga ng Diyos. Minsan tayo mismo natitempt tayo na kung minsan iniisip ng tao na nineglect siya ng ating Panginoon. Pero mga kapatid, sabi nga po, we have hope in the knowledge that our God, our loving Creator, will always give us the best. Will always give us His best. So, ang buhay po nga niya ay ibinigay niya sa atin, what more? Yung ating pangangailangan. What more yung kagalingan? What more yung kapayapaan? Mga kapatid, huwag tayong magduda sa kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin. You are a child of God and I am a child of God. Ang sabi po ng Philippians 1:6, and I am sure of this, that He who began a good work in you will bring it to completion at the day of Jesus Christ.
Mga kapatid, ito daw po ang sure. Si Pablo ini-encourage tayo that He who began a good work in you will bring it to completion. Hindi po haya ng Diyos na hindi matapos yung plano sa atin ng Panginoon. Kaya nga habang ang mundo ay litong-lito, habang ang mundo ay takot na takot, tayong mga anak ng Diyos ang magsasabi na fear not. Kapag sila ay tumawag, tayo ang maghahayag ng mabuting balita na may pag-asa kay Jesus, na merong inheritance sa langit, na dapat ina-expect ng mga tao kapag sila ay naging anak ng Panginoon. Amen? Sabi nga po, because we can look beyond them to the glory that God has in store for us. Dapat po ang tingin po natin beyond pa dun. Amen? Dapat tinitingnan po natin yung glory na ini-store sa atin ng Panginoon. Kaya huwag tayong matakot. Mga kapatid, kung paano sinabi nga niya, di ba? Lahat po ng ating mga ginagawa, yung pagpapagal po natin, na kahit nagpapahinga ka na, pero isusugo ka pa rin ng Lord. Di ba, katatapik lang po ni Pastor Ferdy, napakarami na pong aanihin, pero kulang yung manggagawa. Mga kapatid, now is the perfect time for harvest. Lumabas tayo, i-share natin ang Word of God. Kung hindi man pwede ngayon, dahil pinipigilan ng face-to-face, marami pong paraan ng ating Panginoon. At dito po sa media, napakapalad po natin na ginagamit natin itong social media para po maikalat ang mabuting balita. Hindi po laging puro masamang balita. Ang good news ng kaligtasan, ang good news ng pagiging anak ng Diyos na meron tayong nilulook forward. Amen. Yun po yung pangalawa po. Diba? Sabi nga po, we who love God have a glorious future ahead beyond our present understanding. Amen. Sabi nga, di ba, yung ibang tao sinasabi, expectation versus reality. Tayo, ine-expect natin dahil yun ang realidad. Hindi po versus, yun ang realidad. Ito daw po yung dapat nilulook forward po natin. Dahil ang mundong ito, sa mundong ito, temporary lang po lahat ng yan. Ang dapat i-look forward natin, that we have a glorious future ahead na inihanda na ni Jesus para sa ating lahat. Amen. Ang pangatlo po, sabi nga po dito, ang pangatlo, we have strength and courage to face trials and suffering in this life. Yun po yung we look forward natin that we are a child of God. That we are a child of God. Ang sabi po ng Matthew 19:21, and everyone who has left houses or brothers or sisters or father or mother or children or lands for my name's sake will receive 100-fold and will inherit eternal life. Dito po masusubukan yung ating pananampalataya. Hindi lang po ito literal na iiwan mo yung magulang mo at ito po yung sinasabi na tatalikdan mo ang lahat sumunod sa ating Panginoon. Kung ang magiging hadlang ito, talagang tatalikdan mo. Lahat ng mga posibleng makakalayo sa iyo sa Panginoon, lahat ng possible na makapaglalayo sa iyo sa Diyos. Amen. Tayo daw po ay bibigyan po niya ng strength and courage to face trials and suffering while we are waiting in this world. Mga kapatid, hindi naman totally tayo iniwan ng Diyos na siya ay namatay sa krus. Nag-iwan siya ng banal na espiritu to comfort you, to comfort us. Kaya ako'y naniniwala when you are a child of God, ikaw ay nasa good hands. Anumang pagsubok, anumang ulan, yung umbrella po natin ay ang banal na espiritu ng Diyos. Tutulungan niya tayo on how we should live in this world. Diba? Sabi nga po, wag daw po na tayo mamuhay sa takot because we are no longer a slave of fear. We are a child of God. Napakaganda po ng awitin, di po ba? Sabi po dito,
Ito po na nung linggo, sabi ko napakaganda ng pangako ng Panginoon that we are a child of God. Sabi niya to dito, you split the sea so I could walk right through it. My fears are drawn in perfect love. You rescued me so I could stand and say, I am a child of God. Praise God. Sabi nga kung paano nga hinati yung dagat, so we can walk through it. Mga kapatid, ano man yung nararamdaman mo ngayon, ano man yung nararanasan mong pagsubok ngayon, kayang-kaya niyang hatiin yan para ikaw ay makaraan. Kayang-kaya niya yung takot natin ay lunurin ng kanyang pag-ibig. Ang takot ay kaya niyang lunurin ng kanyang pag-ibig. Mga kapatid, mahal tayo ng Diyos. Mahal tayong anak ng ating Panginoon. Sabi nga po, you rescued me so I could stand and say, lagi po tayo nire-rescue ng Lord, mga kapatid. Kahit andito pa man tayo sa mundo, tandaan natin, we are able to face courage, to face with courage lahat po ng trials. Because we are a child of God. Amen. Kaya nga mga kapatid, ang buhay mo dito sa mundo, hindi po masasayang. Hindi po kalugihan ang paglilingkod sa Diyos. Sabi nga po, lahat po ng yan, bibigyan tayo ng kapayapaan ng ating Diyos, mga kapatid. Sabi nga po, what do we have to look forward to? Meron tayong, sabi nga po, tayong mga anak ng Diyos, meron tayong inheritance sa langit. That's the good news of being a child of God. Amen. And second po, na tayong nagmamahal sa Diyos, have a glorious future ahead. Meron tayong glorious future beyond our present understanding, mga kapatid. And third, what do we have to look forward to? We have a courage and strength that given by God to face trials and suffering in this life. Ito raw pong mundo ay malaking po natin to waiting area. While waiting, mga kapatid, bibigyan niya tayo ng courage to face all the trials, even suffering. Hindi po tayo exempted sa mga pagsubok. Pero mga kapatid, remind you, the love of God. Mahal tayo ng Panginoon that we are a child of God. Lagi lang nating isipin, mga kapatid, yung greatest hope na meron tayo. Di po ba? Kung babalikan po natin ang ating binasa kanina, sa chapter 4, to an inheritance that is imperishable, undefiled, and unfading, that kept in heaven for you. Nire-reserve na tayo ng Panginoon, mga kapatid. Kung dito sa mundo, may mga reservation yung mga vaccination, inuuna nila yung mga frontliners, masigit yung reservation natin sa langit. Amen. Ang totoong protection po natin ay si Jesus. Hindi ko po sinasabing masama yung vaccine. Pero mas lalo tayong manangan ngayon sa ating Panginoong Jesus. He is the only protection that we have. Amen. Kaya nga mga kapatid, kung tayo nagmamahal sa ating Panginoon, we have a glorious future ahead. At tayo pong mga anak ng Panginoon, tayo po ay kanyang iingatan at kumahilahil sa sakluluhan. Sabi ng Psalm 91, huwag po tayong matakot, mga kapatid. Kung ang buhay mo ay na kay Kristo na, siya po ang bahalang mag-direct ng mga steps, siya po ang bahalang mag-supervise sa atin kung saan tayo dapat pumunta.
Nawa po ang salita ng ating Panginoon ay nagbigay kalakasan po sa atin. Mga kapatid, ang salita ng Diyos ang mabuting panlaban sa anumang fear. Ang pangako ng Panginoon na nababasa po natin sa salita ng Diyos, ang ating panghahawakan. Sabi nga po, yan po yung meron tayo to look forward to. We have a great inheritance. We have hope in Christ Jesus. Purihin po ang salita ng Panginoon. Nawa po sa salita ng Diyos tayo po ay na-encourage na magpatuloy sa paglilingkod. Napakarami pong marami na po tayong gagapasin, mga kapatid. Panahon na upang magpagamit sa Diyos. Kung meron kang mga kaibigan, kapatid, kamag-anakan, na wala pa itong kaligtasan, i-share po natin sa kanila. Kung ano yung meron ka, ibigay natin sa kanila. Let us share what we have. Let us share what we are looking forward to. Yung reservation ng Lord, hayaan natin na ma-share din po natin sa iba. Ikaw na nakikinig na wala pang reservation sa Lord, meaning hindi ka pa tumatanggap kay Hesus Kristo. Lalo na po, ito ang panahon para tanggapin natin ang ating Diyos. Kung sino man po ang gustong tumanggap sa ating Panginoon at magkaroon ng eternal inheritance, sumabay po kayo sa maikling panalangin ito. Panginoon, pinupuri ka namin, sinasamba. Salamat sa iyong salita na nakilala po namin na kami ay makasalanan. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan. Mula pagkabata hanggang sa mga oras na ito, sinusuko po ang aking buhay sa iyo at kinikilala kita bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Maghari ka po sa buhay ko at itala niyo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Maraming salamat, Panginoong Hesus. Sa pangalan ni Hesus. Amen. Praise God. Congratulations, kapatid, kung ikaw man po ay tumanggap ng tao sa puso mo ngayong gabing ito. Tandaan mo, ito po yung araw na ikaw ay naging anak ng Panginoon. At sabi nga po, hindi naman po ito biglaan ng pagbabago. Pero ang sabi ng Lord, kapag ikaw ay tumanggap sa Kanya, if you believe, you will receive the eternal life. At ako'y naniniwala na uumpisahan na ng Diyos yung pinagagawa niya sa buhay mo. At may plano sa iyo ang Panginoon. Kaya mga kapatid, maraming salamat po. Muli tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat sa iyong salita. Nawa po kayo pong patuloy na magpala sa aming pong mga pag-aaral gabi-gabi. Ingatan niyo po ang bawat isa sa iyong mga anak. Patuloy kang kumilos sa bawat bungay ng bawat isa. Let your protection na patuloy na manangan sa bawat puso ng bawat isa. Maraming salamat po sa iyo ang kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po, ako po ay nagpapasalamat sa lahat ng nakinig. Muli po tayong makinig tuwing araw-araw po, tuwing 8 p.m. Pakinggan po natin ang mabuting balita na hatid ng ating Diyos sa pamamagitan po ng channel na ito ng JBCIF, Jesus Bible Church International Ministry. Ito po muli si Pastor Remy Payas na nagsasabing, love the Lord our God with all our heart, mind, and soul. Purihin po ang Diyos. God bless us all.